Isang papagpalang araw sa ating lahat mga idiyas. Ito na yung part 2 ng ating video dito sa XR200 sa kanyang makina. Ito yung kanyang connecting rod na pinapapress na natin at pinalitan na. Ayan. Makoto ito na brand yung pinalit dito. So okay naman na brand ito. At dito rin sa kanyang cam replacement at yung kanyang rocker arm. At pinalitan rin yung kanyang valve cell. Ayan. Ito yung kanyang valve cell. Ito yung mga papalitan natin dito sa XR200. Gagamitin na natin yung gasket oil mamaya. At ito rin yung kanyang block. Ayan. At umpisahan na natin sa pag-assemble yung kanyang transmission. So ilubricate muna natin ng oil. Lagyan natin ng oil ang kanyang mga bearings. Lagyan natin ng oil. At sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung mga position ng mga gear mula sa primera, first gear to fifth gear. So hanggang fifth gear lang yung sa XR200. Same sila sa XR150. Ayan. At bago rin natin ikabit yung mga gears, lagyan rin natin ng oil. Yung sa ating main shaft at sa ating counter shaft. Lagyan muna natin ng oil. Ito na, lagyan na natin ng oil lahat. So sabihin ko sa inyo yung mga position ng first gear to fifth gear. Ayusin muna natin. Sasabihin ko sa inyo yung piston ng first gear. Ito yung sa first gear ng main shaft at sa counter shaft yung malaki. Ito yung main shaft at counter shaft ito. Ayan yung ating sa second gear. Second gear, yung third gear, fourth gear, at ang kanyang fifth gear. Ulitin ko, dito yung kanyang first gear, second gear, dito ang third gear, ang fourth gear, at ang fifth gear. So ito yung position ng mga gears mula sa primera to quinta, first gear to fifth gear. Gabitan natin. So hawakan natin yung mga washer nya sa ilalim sa ating counter shaft. Ito yung ating counter shaft. Ayan, yung lagayan ng sprocket, engine sprocket natin. Ayan, itong hinawakan ko. So ayan yung mga washer nya. Dapat wag yung kalimutan yan. Yung mga washer yan sa ating transmission gears. So ayan, okay na. Next naman natin ikabit yung kanyang shifting drum. Lagyan rin natin ng oil yung kanyang shifting drum. Tapos naman tayo dito sa kanyang mga gears. Ito, lagyan natin ng oil para maging smooth yung ating pag-cambio mamaya sa pag-shift natin. Ayan. At ilagay na natin. Ipakita ko sa inyo mamaya yung mga kanyang shifting fork, kung ano yung mga position. Ipakita ko sa inyo. Ilapit natin mamaya yung ating cellphone. I-video natin. Ito yung kanya mga shifting fork. Ayan. May mga nakasulat yan. Yung merong nakasulat na left, bandang itaas yan. At yung sa C, sa center, sa gitna. At yung L, bandang itaas. Ayan. May mga nakasulat yan. L, R, at C. Ibig sabihin ng L sa left, bandang itaas, at C sa center, at yung R sa bandang ilalim. Ilagay muna natin at ipakita ko sa inyo mamaya yung position ng bawat shifting fork. Kapit muna natin.
Ayan, okay na. Nalagay na natin yung sa kanyang shifting fork at yung kanyang lock sa shifting fork, yung kanyang pin. So naging smooth ang kanyang ikot dito sa ating transmission gear. Ayan. Ayan, ipakita ko sa inyo yung mga position niya. Ayan. Yung sa ating shifting fork, ito yung sa left, merong letter L. At yung C, ibig sabihin sa center, at right, ayan yung sa bandang ilalim. Ayan. Ayan yung position ng shifting fork. So yan, okay na ating transmission gear. Next natin, yung sa sigunyal. Madali lang ipasok itong sigunyal dahil nakakabit na yung bearing niya. So madali lang siyang ipasok. Ayan. Hindi sa masikip. So yan. So shoutout nga pala kay Roy sa nag-align itong sa sigunyal. Pagkabit niya ng connecting rod. So ayan, okay na. Pwede na natin itong takpan sa kabilang niyang center case. Lagyan natin ulit ng oil. Ayan. Yung dito sa ating transmission gears. Ayan. At takpan na natin. Ayan, nalagay na natin yung kanyang gasket. So meron lang dalawang butas dito na hindi sa sakto. Binutasan lang natin para sa sakto sa butas ng center case. At ayan, natakpan na natin yung kanyang dito sa center case. Ayan. Next naman natin mamaya sa left at right. Sa bandang crankcase at bandang magneto. Next, ilagay na natin yung mga bolts. At dito banda, meron pa yung bolt dito sa bandang left side. Ayan. Next natin dito, ilagay na natin yung sa shifting stopper natin sa ating cambio. Ilagay natin. Ilagay natin ito, ayan. Huwag niyong kalimutan yung pin na yan. Magbaga yan yung lock nya. So ilagay muna natin ito. Dapat sa pag-overall, i-safety natin yan. Pwede natin lagay sa ating magneto para hindi sa mawala. Ilagay na natin itong sa ating shifting stopper natin. Ayan. Yung iba tinatawag nila na star. Ayan. Shifting stopper yan. Ayan. Ito yung stopper nya. Ayan, okay na sa ating shifting stopper. Sa ating cambio. Ayan. Sa shifting pedal natin, ilagay na natin itong ating cambio. Ayan. Pagpasensyahan nyo mga kaidiyas, nag-1hand lang tayo. Pagpasensyahan nyo, malikot ang ating pag-video kasi wala tayong taga-video. Pagpasensyahan nyo na, hindi tayo masyado maka step by step. So ayan yung ating goods na siya. At dito, paano natin malalaman kung good yung ating sa ating oil pump. So dapat ang ikot niyan ay counterclockwise. Ayan. Ayan yung paikot ng ating sa gear ng ating oil pump. So ayan, dapat counterclockwise. Ayan. Hindi sa clockwise kasi kung clockwise pahigop. Dapat counterclockwise. Yan yung ikot niya. Yan. So yan, okay na. At ilagay na natin yung sa clutch body. Pero bago yan, ilagay muna natin yung takip dito sa kanyang oil pump. So dahil okay na dito, goods naman ang kanyang oil pump. Nagpa-function siya. Ilagay muna natin yung takip niya.
Ayan, nalagay na natin yung takip ng oil pump at lagay na natin itong gear na to. Yung sa primary drive gear natin, ito yung kanyang position. Ayan. So yan yung kanyang position. At next naman natin, ito yung sa spacer ng ating, yung cooler natin sa ating clutch body. Ayan. At ilagay na natin itong clutch body. Yan. Okay na siya. At next natin yung sa kanyang washer. Ayan. At i-lock natin. Yan. Meron niyang lock dyan. So yan yung kanyang position. At next naman natin itong kanyang mga clutch sliding at yung kanyang plate. Sa paglagay nito, unahin natin yung kanyang clutch lining. So bali dito na part sa kanyang clutch bush. So papalitin na siya. Malalim na. Pero ito lang muna kasi depende lang sa may-ari nito. Kasi maraming papalitan, magastos. Ayan. Clutch lining, clutch plate. So ang position nito pag matalas, bandang itaas. Pag smooth, bandang ilalim. Ayan. Pag matalas, bandang itaas. At yung sa edge nya, hindi sa malalim, bandang baba. Next natin yung clutch plate. So bali dito dati siguro pagpalit nila ng clutch lining, so nagkabaliktad yung mga dito sa kanyang clutch plate. So wala na. Yung iba hindi na pantay. So pwede pa naman ito. Hindi naman masyadong damage. So dapat sakto yan sa guide. Yan. Yan yung kanyang position ng ating clutch lining at yung sa clutch plate. At ilagay na natin sa kanyang clutch body. Ilagay muna natin. At next natin lagay natin yung kanyang castle nut. Next natin lagay yung kanyang 4 na clutch spring at yung sa ating spring stopper lock natin. Ayan. Meron niyang 4 na bolt na naglalak sa ating clutch spring. Ayan, next na natin, tapos tayo dito. Huwag natin kalimutan itong dalawang dowel na to. Ilagay na natin yung kanyang gasket. Kanyang crankcase gasket, lagay natin. At ilagay na natin, takpan na natin. Takpan muna natin mga kaidiyas.
Ayan, tapos na tayo sa bandang crankcase. Next naman natin dito sa bandang magneto. Ayan. So bale ito, yung timing chain nya, siguro sa susunod palitan lang. May tendency ito na iingay ito. So dito, meron lang akong ginawa dito. Hindi ko lang na video. Nirepair ko yung kanyang 7-dix. Kasi dito sa 7-dix siya, sumasabay may coat yung kanyang 7-dix drive nya. Ayan. So sa pag top dead center nito, ayan, i-top dead center nyo lang. Yan yung kanyang guide. At text na natin, lagay natin itong kanyang sa Bindix gear nya. Ayan. Lagay muna natin at ilagay na natin, ilock na natin mamaya yung dito sa magdito. Lagay natin yung bolt. Top dead center nyo lang. Ayan. Ilagay na natin ito. At higpitan na natin. Ayan na, okay na rin dito sa ating bandang magneto side. Pwede na natin itong takpan. Ayan, na-lock na natin yung bolt. At okay na rin, nakabit na natin yung gear. At siya nga pala mga kaidiyas, wag muna natin takpan kasi kabit pa pala natin yung kanyang block. Ayan yung kanyang block. Ilagay natin yung kanyang base gasket. Ayan. Lagay natin ito. Mas maganda kung inyong overhauling gasket, mas ganda kung Apple brand. Ayan. Apple brand itong kanyang overhauling gasket. So dito mga kaidiyas, may tendency itong timing chain na to. May tendency na iingay siya. So ayan, huwag niyo kalimutan na dapat sa butas na yan, hindi yan matakpan. Ayan. At ang dalawang dowel, huwag niyo rin kalimutan pag kayo kabit. So ito mga kaidiyas, nakat ng ating video. Hindi ko na pinakita. Ayan yung position ng intake at exhaust. Ito na yung ating head at nag-grind ko ng balbulan yan. At bago natin ilagay yung kanyang head, lagay muna natin yung kanyang cylinder head gasket. Ayan. Kung nagtataka kayo bakit nilagyan ko ng gasket all yung kanyang cylinder head gasket, para hindi na sa sisingaw. Mas sure kung lagyan natin. Kahit bago pa yan, may tendency na sisingaw yan. So yan, nalagay na natin at ilagay na natin yung kanyang cylinder head. Lagay muna natin ito. At ito na, lalagay na natin yung cylinder head at itong cam. Ayan. So dito mga kaidiyas, hindi natin masasabi na maganda itong andar ng isa na to. Kasi dito, pag replacement, meron kayong babawasan dito. Hindi sa basta na ikakabit na lang. Binawasan ko yan banda dito. Ayan. Binawasan ko, kinumpare ko dito sa kanyang dati, mas mahaba itong replacement. So lihain nyo lang at pwede nyo rin sandirin. At dito mga kaidiyas ay hindi sa sakto sa kanyang balbula, dito tatama. So ito, may tendency ito na malagitik itong kanyang mga parts. So kabitan natin. Ayan, ito na mga kaidiyas, natapos na natin na assemble itong makina, nakabit natin ang block. So sigurado ito mga kaidiyas, hindi natin masasabi na titino talaga. Kasi sa PSAP lang, replacement ang ating kinabit dito. So ito, nakapitan natin sa chassis. Hindi ko na pinakita para hindi na masyadong hahaba ating video. So bali dito mga kaidiyas, winaringan ko pa ito. Kasi mga wirings niya, hindi ko magana yung kanyang starter system. So pinagana natin. So ngayon, okay naman ito. Pinalitan natin ng starter relay. Try na natin pa na rin. Ayan, umanda na siya.
Ayan mga kadiya, okay na sa siguro hanggang dito na ating video. Ay update ko lang kayo about dito sa XR 200 na to. So ayan, ibalik na natin yan, yung tambotso at yung iba pa. So hanggang dito lang, peace out.